Baybayin ng pangarap, bayaning walang hanggan, sa malayong lupain, may bukang liwayway. Welcome to the Overseas Podcast Worker. So, Episode number 2. Dos. So, kamusta? How's your day? Okay lang. Busy? Alamig. Gloomy. Well, the weather is gloomy. So, nakaka-apekto sa otherwise. Mood, yeah. Weeks or days. At least parang negative yata. Welcome to winter. Yeah. Ano mo gagawin natin? So, you remember when we had the first episode, we talked, so we have to introduce ourselves, talk about our journey to becoming overseas Filipino workers. So, this time, ikaw naman. Oh, diba? What? Nagulat ako. Walang tayo dito. Oo nga, oh my God, marami ba tayong participants? Okay, sige. So yeah, maybe you wanna start off with your work experience sa Filipinas and how did you actually how were you able to go abroad and actually work abroad? Okay, let me start off by yun sa sa aking origin story. Yeah. Where am I from? Yeah, where are you from originally? So, I'm originally born and raised in Marikina. Address namin, bahay namin is Pasig na siya, but konting kembot na lang Marikina na kasi siya. Oo. At saka yung lahat ng kamag-anak ko sa mother side, nasa Marikina, tapos yung elementary, high school, and even college sa Marikina talaga. Yeah. So, I consider myself as an Marikina. Talaga, yung sa mother side ko, lahat sila taga Marikina. Mga pinsan ako sa Pasig, sa Santolan. Pero, mostly sa Marikina. And then, sa father side ko naman, ang aking father ay taga Hugunoy. Bulacan. Taga Bulacan. Mom ko. So, ako ay isang taga Waterworld. Lagi kasing bahay. Oo, bahay. Sa Hagunoy, mas bahay. Compared, at least sa kinalakihan kong lugar. Sa Marikina. Sa Kalumbang. Malapit siya doon sa may SM eh. Malatatanaw mo yung ilog na tumataas. Pero, yung pinakamalalang baha talaga is yung Ondoy. Although wala na ako na nasa... Oo na. Anyways, yung doon ako, born and raised. And then, nag-aral ako yun nga, nabanggit ko sa Marikina ako, elementary, and then high school. And then, actually, magkaklase tayo. Do you remember? Hindi mo na ako taga Marikina. Magkaklase tayo sa... You mean nung college? College, yes. Before nag-take ako nung October school. That was the time na you had the opportunity to meet me. Oh yeah, I'm honored. I feel so honored. Yes. Because you gave me the chance. You're welcome. You're welcome. Introduce myself and become your friend. Yes. Actually, sa Santo Tomas, lumipat naman ako nung hindi ko natapos yung UST. Yeah. Kasi sa conservatory. Then we all transferred, Nag-transfer tayo. Tapos ako, Santo Tomas pa rin. Santo Tomas Institute. Talaga ba? STI. Okay. STI Marikina. Doon ako nagtapos talaga ng
aking kurso. And immediately, hindi pala immediately pagka-graduate, pero nung nagpa-part-time pa ako nun sa kapihan, isa akong barista. Okay, oo. Oo, habang nag-aaral ako, barista ako sa Galing. sa kapihan. Tapos dun ako nag-enjoy ako sa pagiging barista. Yun yung, marami akong naging friends doon na hanggang ngayon, friends ko pa rin. Na lagi kaming, in fact, yung sister-in-law ko is na-meet ko doon. Tapos na-meet ng asawa ng brother mo, right? Okay. Sa pagiging barista ko. 2 years ko sa pagiging barista. At natapos na rin ako sa college. Yeah. Okay. So parang hindi mo na talaga pinursue yung pag-work as barista? Barista, no. Kasi parang naisip ko, gusto ko naman sanang i-pursue yung napag-aralang sa computer science. Although hindi ako magaling sa programming, pero gusto ko may IT-related pa rin yung work ko. Sa call center, sandali lang ako eh. Awol nga ako dun. Kasi hindi ko kaya yung graveyard shift. Nakakapagod. Pero normal sa Pilipinas yun, di ba? Oo, kaya if you're working in a call center, usually talaga gano'n yung timing ng trabaho mo, which is you should actually adjust to the PST, CST, and all this. As in, kapagod. Sa Makati pa ako mapasok. Time zone. And then, apart from the graveyard shift, yung work mismo, I feel like verbatim na parang robot ang dating. In my impression yun ang aking opinion din sa trabaho ko at that time. Yeah. Na parang robot na looking back sa tingin ko parang AI na yung trabaho. Pero iba kasi, feeling ko iba yung talagang working environment ng call center sa Pilipinas. Yes. Compared to other parts of the world. Yeah. Ang dami kong katrabaho nun na na parang ganun din yung tingin nila sa I had a feeling na parang lahat kami na ang bilis maming ma-stress. Yeah. And at the time kasi AOL yun eh. Wala nang AOL ngayon. Yeah. AOL online. Yung Tapos after, dahil nga na-stress ako, hindi ko kayang trabaho. Umuwi ako 8:00 ng umaga. Umiinom pa kami nun 8:00 ng umaga kasi nagbago na yung yung body clock ko. Yeah. Kasi yung body clock ko pang US na habang nasa Pilipinas ako. Tapos even yung after office inuman, na siya, umaga. So parang fuck, this is not good for me. So, nag-awol ako. Yeah. And you realized it early on, no? Dun sa... Early on. Kasi parang marami, may mga kilala ko na nag-work pa rin sa call center and they're actually doing good, no? Yeah, but it's totally possible na you can live a healthy lifestyle working in a call center in a graveyard shift. But it's just that it wasn't for me. Yeah. Okay? Yeah. After nun, hanap ako ng trabaho sa Ortigas. Sa isang kilalang kumpanya. Okay. You don't need to say the company if you don't want to. Siya, basta sa Ortigas siya, tapos may kilala siya sa paggawa ng beer. Okay, yun na yun, hint na yun. Tapos, meron siyang parang maliit na pyramid dun sa Ortigas. Ang patron saint nila is si San Miguel. Yeah. Okay, so tapos... So, then for how long? 2 years din. 2 years. Kasi, alam mo, at that time, kasi parang yung IT division nila is, it's a separate subsidiary.
Okay. So for example, yung fast-moving consumer goods, it's a subsidiary. Tapos yung paggawaan ng beer is a subsidiary. Yung But IT. you're still under the company. Yeah. So you're working for San Miguel or parang another, since you said subsidiary, another company? Smiths na, okay. Ang doon, contract worker ako doon eh. Okay. So, uso naman sa Pilipinas yun eh. Even sa mga government at the time, agencies. this was year, when was this? 2008. I'd like to say 2007. Yan. So, nung time na yon, ang dami ko naman natutunan, to be fair. Doon. At the time, I also felt lucky kasi hindi naman, miski contractual yun, mahirap ka pa rin makapasok eh. Oo. Swertihan din. Karamihan nga ng mga nakatrabaho ko doon. Parang, alam mo naman sa Pilipinas, minsan, pag may kilala ka, nakakatulong. Yeah. Nakakatulong. Or if you graduated from, alam mo na, some back then, prestige schools. Ako naman na isang simpleng mamamayan na graduate sa Marikina at nangarap na magtrabaho doon. At nakachamba. Miski yung mga kasabay ko ay mga taga sa mga mga exclusive school, tapos may mga kilala sila. Ako wala talaga akong kilala. Nagpasa lang ako ng hindi pa nga resume, bio data pinasok. Hindi resume naman. Resume naman yung pinasok. Tapos they gave me a shot. Tapos nakapasok ako. Dami kong natutunan doon. To be honest, mas marami akong natutunan doon sa IT industry and sa logistics compared sa nag-aaral ako. Oo. It's not to shit on STI, but in my own experience, I learned more on the job. And I think Ganun naman talaga. Kasi practice gotten you. So, from somewhere. Yeah, exactly. So we were already a couple back then, but we had to go back to Dubai. I had to take a decision if it's gonna be a long distance relationship or should I join you sa Dubai? And we decided the latter. So sumama ako sa Dubai. Sumunod ako sa Dubai. Oo. Oh my God. That's the first time na nag-travel ako outside. Well, nung nasa San Miguel ako, nagta-travel ako within the country. Pero nung yun na yung first travel ko outside the country. So, napakakatawa. I will never forget that day kasi I was October 3, 2008. Kasi birthday ng pinsan ko yun. Tapos, oh my God, ako, talagang na-anxious ako. Kasi, oh my God, this is city. Iwan ko na yung pamilya ko. Umiyak pa nga ako nun. Tapos, tawag rito yung sobrang excited. Parang, I don't know why, but for some reason, ina-expect ko pagdating ko ng Dubai, malamig. I don't know if you remember that. October. Hindi ko ba nag-research about Dubai before actually going there? I'm sure naman lahat ng tao alam na Middle East yun, so it's I don't know. a warm country. I was thinking kasi October, maulan sa Pilipinas. I was thinking siguro mas malamig doon. Pero hindi, ang init po kanangina. May dala pa akong jacket and all pagdating ko. So pagdating ng Dubai, nakakatawa kasi parang right off the bat, drive na kaagad tayo, na ako. Oo. Hindi pa nga ako nun eh. After, ilang hours yung flight mo? 11? Transit ako sa Hong Kong. Okay. Pagka-transit ko sa Hong Kong, sa Hong Kong, mga
2-3 hours siguro sa Hong Kong. And then, Cathay Pacific yan, tapos Dubai. Plan ko ng Dubai. Pinag-drive kita. Pinag-drive mo. Nag-rent ako ng kotse kapag drive ka. Tapos, hindi ko sinasabi. Pero sanay kasi ako sa sanay ako sa manual. Okay. Sa manual. Ironically, normally, ang hindi sanay yung mga nagda-drive ng matic. Switch sa manual. Pero ako sanay ako sa manual. Hindi ako sanay sa matic. So, parang, hinahanap ng paa ko yung clutch. So, nag-adjust din ako nun. Nagda-drive ako. Tapos, nagulat ako pag-drive ko. Ang lalaki ng kalsada sa Dubai. Oo, no? At saka yung roundabout. Ang daming roundabout. Sa Pilipinas, sa welcome lang yun eh. At saka sa may Quezon City Circle. Yun na yung roundabout. Pero sa Dubai, pagdating ko, hindi ko maano yung parang instinct na lang as a driver paano mo tong situation na ganito maraming roundabout siguro. Ayan. Tapos maraming challenge sa pagdating sa Dubai. Kasi I remember 2008, 2009 was the recession. Yes. Boom, boom, boom. Ang ganda ng timing ko. Mo. How would we know? Nobody knew. Nobody knew at that time. Kaya ang first job, I think, nakahanap naman ako agad ng work after a month or two. Well, before that, naghanap ako ng work. Kasi siguro parang na-overwhelmed. Hindi lang ako, ikaw rin. Na parang hindi pa rin ako nakakahanap ng trabaho. Siguro, it was the first time that we lived together as a couple. Tapos, nakita mo kung gaano ako ka-masculine. Hindi, at saka, para for their information, kasi it was UAE. Hindi naman very strict yun, diba? At saka conservative yung country. So, you cannot live together if you're not legally married. Yeah. So, maybe you want to talk about kung paano natin yun na plano, na pwede tayong mag-live-in. Pumunta ako sinamahan ako ni Archie, yung BFF ko, nung pumunta kaming recto. Tapos kumuha ako ng peking marriage certificate. Nako, hindi man natin nire-recommend yun, pero parang wag. Time, kasi... Wag magpeke. Yeah. Marriage certificate. Wag niyong gagawin. Wag niyong gagawin pupunta sa recto. Again, sinabi mo talaga. Anyways, just nandun naman tayo, we didn't had to lang yung parang backup lang. Para walang if incident ever lang may walang incident na kinailangan natin ipakita. True. And then, dumating na tayo ng Dubai, and then, siguro 1 month in, parang may konting pressure na kasi may expire na yung visit visa ko. Tapos, wala pa rin akong work. Pagalitan mo nga ako. Tapos, lumipat tayo. Sa Dera yata tayo tumira. Tapos, wala pa rin akong trabaho. Wait lang. I wanna know, paano ka nag-a-apply that time? Kasi nung experience ko, nagpa-fax ako. Tapos, an option would be going to buildings, tapos submitting your CVs personally. Yeah, exactly. I think you did help me out kasi kung may work, and then, piniprint mo yung CV ko. Oo. CV ko. As pag ako naman, walk-in talaga. Hindi pa uso yung email eh. Ang IT and logistics. Normally, mga warehouse, distribution centers, nasa Jebel Ali yan sa mga, basta airport, ganyan, which is parang... Ang layo. Bukod sa malayo, desierto siya. Tapos naalala ko nung nagwo-walk-in ako para akong arms for the food. No, but mainit. Yeah. Ako nun, talagang walk-in bawat ang
tanggap sa akin nakahanap ako ng work sa may airport. Na may airport. Isang maliit na freight forwarding company. E-freight forwarding. Ang liit ng kumpanya na yon, tapos siguro mga 50 to 70 employees. Well, sa Dubai, maliit na yun. Especially for a freight forwarding company. Tapos, I was hired as an IT consultant I specialized in mostly implementation, software, project management. I was hired for that, to implement na software solution sa buong. Kaya lang, dahil nga maliit, dalawa lang kaming IT nun eh. Tapos parang lahat ng tumatakbo sa kuryente, sa akin pinapagawa. All around ka. Yes, I will not forget. There was one incident where yung boss ko, pinapunta niya ako sa bahay niya kasi yung internet niya, hindi gumagana. Ba't ako gagawa niyan? Pero, siyempre, bago ka sa Dubai. Yeah. Sunod ka. Tapos, but did you know what your job description? Yeah. I know. I every day parang you would remember parang pag-uwi ko lagi nagrereklamo ko. Tsaka especially pupunta ako sa ibang warehouse nila sa saan ba yun? Sa Ajman yata. Parang there would be cases na tumutulong na ako sa pagbubuhat sa mga packages. Oof. Yeah. Sa warehouse. Even though that's no longer my job, pero it's because I needed. Kasi probation period ka. Hindi ko rin makalimutan. Yung dalawang IT kami, yung isang IT, technically, mas matagal siya sa kumpanya and he sees me as assistant? Parang subordinate sa kanya. Okay. And parang I feel that time nabubuli ako minsan na parang obviously I don't know my expertise is not on hardware, on networking. Tapos minamak niya ako kapag hindi ko alam. So naaasar ako. Asar ako. Oo. May superiority complex, no? After only a couple of months, so October, November, I got hired. Then, first quarter of the next year, dito na yung recession eh. Parang lahat nga ng tao natatakot na kasi yung daming nawawalan ng trabaho. And last in, first out. So, I knew at some point na I'm probably gonna be the next. So, yun yan. Nangyari sa akin. Natanggal ako sa trabaho. Yun yung time na parang, fuck. Ganito pala yung feeling. Kasi sa Pilipinas, at least na sa mga naging trabaho ko, na professional, ang nakikita ko, meron kang warning letter muna. Kung hindi mo aayusin, we'll fire you. Ganyan. Pero doon, right there and then, one day pagpasok ko sa office, it's like, hindi na gumagana yung login ko. Considering na IT ako, I have access to most of the servers. Tapos biglang disabled na nung isang IT. Tapos biglang tinawag ako sa HR. Ito na yung may inabot sa aking letter. I didn't even read it kasi sinabi niya, this is your last day. Oh my God, naalala mo yun. Tapos tumawag ako sa'yo nun, umiiyak ako kasi parang ewan ko, ganun pala yung feeling nun. Kasi other than that, alam ko rin na parang it was really a tough time during that period to find a job. And that means at some point, I might end up going back to the Philippines. So that was really a tough devastated time. Yeah, that was really devastated. Bumakay ako ng taxi nun, umiiyak ako. Umiiyak ako. Kasi naalala mo yun, talagang may desperation na eh. Na parang kung
And if that's what it takes just for me to stay. Fortunately, na-hire ako sa Dances DHL at the very last minute na before mag-expire yung visa ko. Kasi 1 month yata nun, dapat makahanap ka na ng work. Kasi working visa ka pala, from working visa. Okay. And then, pagka hanap, nung natanggap ako ng tuwan-tuwa ako. Kasi maganda pa yung kumpanya. Oo. Sa DHL. And then, was it for the same position? More or less, yes. But at least, this is a bigger company. My role was, yung talagang, yung nasa job description ko, yun yung nagawin ko. Nagtrabaho ako doon at least for 4 years. 4 years, 4 years dun sa kumpanya. Marami din ako natutunan doon sa kumpanya na yun. Ang mga katrabaho ko doon, karamihan Pilipino. Kaibigan ko pa rin yung iba doon. Before I even started, this was also the first time na kasi nga bagong work, kailangan ko mag-exit. Okay. Ikaw hindi mo na-experience kasi nag-work ka. Hindi ko siya na-experience ako. Pero I have to. I did, pero sa Pilipinas. Ikaw, hindi. Hindi ako sa Ayaw kasi bumalik ng Pilipinas. No, hindi rin practical eh. Oo. Oo nga pala. No? Kasi mas murang mag-exit sa malapit na country. So, sa Kish is an island of Iran. Okay. Na malapit sa Dubai. So, it's either that or sa Oman. Sa Oman kasi magbabus ride ka, tapos medyo mas matagal yata. Sa Kish, mas mabilis. Oo. Tsaka yung kumpanya naman na magbabayad. Ata na. So, pag-exit ko, ang flimsy pa nung aeroplano nun, Kish Airlines, Island. Grabe, ang dami Pilipino. Talaga? Oo. Feeling mo bumalik ka ng Manila? Parang siya eh. Little Manila. What would I compare it to? Binondo? Hindi. Island. Tondo. Merong island feels. Siguro Batangas. Ganyan. Okay. Batangas. Or Quezon. Pero hindi. Iba yung weather, syempre. Tapos, I have iba yung experience yung naranasan. Even though in a really short time, it was fun experience, eye-opening din to see yung mga kababayan natin doon. Kasi, normally, lalo na that time kasi nga recession, ang dami nawala ng trabaho, tapos hindi makahanap ng trabaho, sumusugal sila. Kailangan para magkaroon ng bagong visa. Sometimes, maghihintay rin sila, katulad ko, maghihintay rin sila ng job offer while they're there. The difference is ako, meron akong job offer. Meron ka ng hawak. Okay. Tapos, nakakatuwa lang yung mga paraan ng mga Pilipino doon kung paano sila kasi siyempre may budget ka pag pumunta ka doon. Tapos, over time, habang tumatagal ka doon, uubos yung pera mo. Kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng pambayad doon sa pinag-stayan mo. But in your case, ganun ba? No. Okay. So, yung ibang Pilipino doon naalala ko, meron silang, kumuha sila per dible. Tapos, total nila sa sinulid. Tapos, yun ang pangingisda nila. Wow. Mangingisda. Para sa Huckleberry Finn. Innovation yun. Oo. Parang nahuhuli nila, malilit na isda. Parang gurami lang yung nahuhuli nila. Okay. Tapos, yung
iba, ang ginagawa nila doon, yung ibang diskarte naman, may bilyaran doon. Tapos iba, magagaling sa bilyar, harang sila ng bilyar. Tapos pustahan sila, yun, kumikita sila doon. Okay. Nakakatuwa rin kasi pag di ba, may maraming Pilipino, tapos pag merong sa reception may darating na letter or job offer. Tapos parang palakpakan lahat. Panalo ng loto. O kaya, laya ka na. Parang ganun yung dating. Tapos, yung pag aalis ka na, yung gamit, halimbawa, yung currency nila kasi doon iba eh. Hindi dirhams. So Iranian dinar. Parang gift mo na sa kanila yun. Oo, yun Halimbawa, may sabon ka pa or toothpaste. Okay. Iwan mo na sa kanila yun. Baligtad, no? Kasi pag kunyari nag-check-in ka sa hotel, ako, ko yun, ugali ko yun. Uuwi ko yung sabon sa hotel, pero doon, iiwan mo. Iiwan mo. Hindi naman sabon ng hotel yun eh. Yeah, I know. What I'm saying is kung meron kang mga toiletries, iiwan mo sa kanila. And much, much more. Kumbaga, kung may biskwit ka, Gano'n ba katagal dun? 3 days yata. 3 days to a week, I don't know. Basta, tapos, ang daming surot. Naalala ko. Normal sana yun eh. Kasi marami din tayo natirhan na may mga surot, no? Mahirap doon, hindi mo talaga siya ma-avoid. Kasi, even if lumipat ka, madadala mo yung kahit na isang piraso, di ba? Madadala mo sa next flat mo. Kasi doon, at saka sa isang kwarto, hindi naman kami, sa isang kwarto, 6 yata kami. Ayun pa. So, hindi mo naman alam kung ang dami. Yung gamit nila. Ako, tapos, so, 5. Ikaw pala yung nagdala ng surot. We'll never know. Or, yung mga surot ang nagdala sa akin. Ang daming kasi nila. Grabe. Tapos, yun nga. Anyways, that's the Kish story. It was a very memorable part of my stay in UAE. Oo. Kasi, nakakatuwa lang kasi, parang initiation siya. I feel, lalo na sa mga pumunta ng Dubai na ang route is visit visa. Oo. Talagang may experience mo yun eh. Kasi mag-exit at mag-exit ka. So, wala kang choice. Kung gusto mo naman ng cheaper option is dun sa mas malapit. Diba? Pero yung sa second, that was your second job? So, yan na ba yung job mo nang pumunta ka sa Germany or how is it? Ilang jobs ba yung nagkaroon ka? Hindi. So, yun, sa DHL, di ba, 4 years ako doon. I ended up staying there and learning a lot also for sa ginagawa ko within the field, especially in a company na medyo international na talaga. Oo. So parang nakita mo yung difference sa maliliit na kumpanya, tapos nasa international company ka na. There's a certain level of professionalism. This was actually in DHL was my first introduction to Germany. Yeah, kasi it's a German company. Yes. Diba? I was also, during my stay there, there's projects that I had to work with some of my colleagues who are from Germany. Pero hindi pa nag-travel puntang Germany. Pero pumupunta sila sa Dubai. And then, after 4 years, at that time, I felt like, kasi natapos na yung project dun eh. Tapos parang nagiging stagnant na yung trabaho ko. At saka, hindi na ako nagpo-progress. So, I feel like I had to look for a new company.
Or di ba meron pa tayong plan dun nung time na yung pumunta ng Yes. Singapore? Sorry. Kasi Diba? ano na rin, nagsa-struggle din tayo nun Oo. in our private life. I think in episode 1 you discussed about when your parents passed away. Hindi, that was before. Actually, medyo later stage na yun. Pero parang, yeah, we were undergoing something that time. We're going through a tough time. Yeah. But, and then, siguro, we were, another challenge na naman. We were really on the verge of moving out of Dubai. We've decided, if wala akong mahanap na trabaho, mag-gamble tayo at lumipat tayo ng Singapore. Yeah. At the very last minute, siguro, nung gusto na talaga natin umalis, someone called, it is Ken. Tuwan-tuwa ako nun kasi may kasama pa ako, nag-yoyosi ako sa balcony ng opisina. Tapos, nung nabasa ko na you're hired, ganyan, may offer. Ayun, tapos, umexit ulit ako nun, pero this time around, hindi na ako nag-stay sa hotel. Like airport. Kasi mabilis lang. Balikan na lang. But how did you know about the vacancy in that company? This was, called, uso na email nito. Okay. Hindi na ako hindi ka na nagpasa. Hindi na ako nag-walk-in. Hindi na ako nag-walk-in. Nag-cold, hindi mo cold calling. Parang, nagpasa lang ako ng CV ko sa sa online websites. Tapos, someone from KN called back and then had 2 interviews. Tapos I was hired. And then, this was the start for me for a new international company na in the same industry. One thing you'll notice is parang consistent na, I'm lucky enough, I'm thankful na even though behind dun sa struggles na yun, one thing that was consistent, even though starting from the Philippines, it was the same type of job. So, same industry ka pa din. Same industry, same type, IT, logistics. So, there's, yung experience ko is continuous. Yeah. So, would you say na expert ka na sa field na yan? Not just an expert, I'm also a master of my... No, just kidding. Hindi, kasi literal, tell more about Ken, but overall, until now, it's more or less 15 years of experience. I think na sa'yo yan, no? Kung 15 years ka na nagtatrabaho ng something na continuously of the same task, if you do not become an expert, then I don't know anong tawag sa'yo. Diba? What have you been doing kung hindi ka naging expert? Ayun. So, yun nga, natanggap ako dito sa kumpanyang to. So, also another set of challenges. Not challenges, because sa previous company ko, dedicated lang ako sa isang account. Isang team. Tapos, pero dito, medyo mas malaking team na regional, na-expose ako sa international level na I had to travel back and forth here in Germany. There were instances where I remember traveled to Hong Kong for work as well. So in KN, they gave me a lot of experience. Talaga, everything I know now that I'm an expert on is mostly on KN. Kasi, so that when I started in KN is 2013, today is 2024. So most of 2023 pa lang. Magto 2024 na next year. Sorry. Less than, almost a month, yeah. Okay. So, yun. So, most of my experience is dito sa kumpanyang to. Pero, siguro sa first 3 years, pabalik-balik ako sa Hamburg. Is it because yung headquarters? Yes.
Located in Hamburg. Corporate office is in Hamburg. And then, I was lucky enough na they noticed my effort. Yeah. And then may potential. May potential tong bata. May potential to. Pwedeng maging... Okay. Pwede ka, bata! Hindi. In-invite nila ako to come over and work here permanently. But if you remember, the first time I had to decline, diba? We thought parang medyo premature pa at that time. Ewan ko ba't ba natin dinecline yun? Kasi parang, kung isipin mo, marami talagang, marami kang iiwan eh. So parang, you have to pero think hard. Nung second time na they offered, tinanggap ko na. Second time na. Okay. Kinonsult ko sa'yo and we agreed na this is... It was a hard decision. Kasi, maayos yung work ko. And then when we arrived here in, 2016, I arrived here first without you. Ang nangyari nun, I remember it was the fault of the company. Siguro hindi pa sila sanay nun na mag-hire ng someone from the Philippines. Hindi nila alam na gano'n yung magiging complications. Hindi, someone not from the Philippines kasi you were in Dubai. Yung passport holder, Philippine passport holder. Yes, sorry. Yung arranging the visa for Philippine passport holder. So, nagkaroon ng mga aberya na longer than expected. Hindi tayo nagkahiwalay tayo. We're in Dubai. I was in Hamburg. No, but curious ako, nung pumunta ka, diba, nauna ka. And, of course, we know already na kailangan, I mean, the people here don't speak English. They speak German. How was your experience when you were alone in Germany and you don't speak German at all, right? That's true. Okay, so how was it? I think hindi siya ganong kahirap as I was. Because really, if you'd remember, I was telling a while ago, I beg to disagree. Meron ako kwento dyan. Sige. Hindi. I know it's hard, but it could have been a lot worse. It's because I've been coming here back and forth before. Yeah, true. And I already have a set of friends through my colleagues. Okay. Yeah, makes sense. Okay. So, they will help me out. Minsan ginumang kami sa mga international bars, ganyan. Tapos, hindi ko, naalala ko nun si Tim, yung colleague ko na German. Sa kami. Naturuan niya ako mag-German. Tapos, sabi niya, approach mo yan. Eto sabihin mo in German. Tapos, nung sinabi, ano pala ang ibig sabihin nun in German is? Bad word. No, bad word. Sabi niya, gathering, ganyan. Tapos sabi, hi, hello, are you also here to fuck? Parang ganun yung sinabi. Tapos pinagtawa nila ako. Kasi seryoso yung pagkakasabi niya. Tapos sinabi ko na, puta, titawanan sila. Anyways, pero they were the fun kind of German. So this is also one of the stereotypes na parang nabasag immediately kasi sabi nila, mga German, they don't have sense of humor. They do not have any sense of humor. Pero yung mga katrabaho ko, yung mga kaibigan ko, exactly the opposite. And then, one thing I also noticed is sabi nila, medyo straightforward yung mga Germans. Which they are. And, which is true at sometimes. But there's, one thing I noticed is that they will always, even though hindi ka nila pinapansin, if they see that you're in trouble, they will help you. Even though hindi kayo close, hindi kayo. Tapos, totoo yan. Innately, mabait sila. Masyado lang talagang straightforward. Yeah. Oo. Just don't bother them on their own time. Don't
this is my space, ganyan. Pero if they see someone that needs help, like if you're lost or especially the younger generations, they'll step in and help. Oo. Tapos yung halimbawa, at my personal observations, parang sa Pilipinas nga, lalakad ka, you wouldn't say good morning to a random person na hindi mo kilala. Halimbawa. Yeah, you would do that sa Pilipinas. No, you wouldn't. Okay. Sorry. Okay. Yun, na parang naglalakad ka halimbawa sa panaderya, nakasalubong ka na hindi mo kilala. Yeah. Oo. Nobody would say, hi, good morning. Pero ganun. Pero I think dito, we say, moin. It's a simple moin. That's it. That's end of the conversation. Parang dito kasi yung tao may respeto sa isa't isa. Yung mga simple, respectful gestures. Pero you don't need to talk to them. Well, I'm not saying hindi naman respectful sa Pilipinas. Meron lang certain... gusto ko lang hindi rin kasi, gusto ko lang sabihin na yung stereotype sa Germans is not 100% true. Oo. At the time. So, parang yun nga, yun nandun yung humanity sa kanila yun. Na tumulong, wag mang judge, that everybody's equal. Yeah. And also, I'm not saying it's perfect. At the very worst, siguro there's stereotyping. Pero not racism. Oo. No. At least in my experience. Oo. I remember this one story. I told you this story. I always tell this story to my friends because it was a really funny story na na-experience ko dito. Kasi sa office, merong kaming kinakainan ng lunchtime. Yung canteen na yon or yung restaurant na yon, nagsaserve siya ng Asian food at saka ng Turkish food. So, doner kebab and then Asian food like rice and crispy duck. Ganyan. Tapos, apat kami ng mga kaopisina ko, lahat sila Germans, ako lang ang Asian. Then, pumunta kami dito sa lugar na to, for lunch. Pare-pare kami ng in-order namin, doner kebab. Doner teller, so doner plate. Oo. Slot, ako yung last na umorder. Doner plate din. So, umingi ako ng cutleries. So, binigay sa akin chopsticks. Binigay sa akin, tataka ako, chopsticks binigay sa akin, pero sa mga kasama ko, fork and knife. Tapos mababaw pa yung German. Sila racist sa ganong perspective. Parang they wanna be respectful of your culture probably. Kasi you look like Chinese. It's not hurtful. It's funny. It's stereotype. Parang racist ng dating sa'yo, sa tingin mo ba? Siguro kung sensitive ka, ma-offend ka. Pero I find it funny. It's okay. I don't want to hindi ko natawa lang ako at that time. Kinuwento ko natawa ako doon kasi pinanindigan ko. Dinala ko na yung chopsticks. Tapos, yun, ginamit ko pang kain ng doner kebab. Ayun, yun lang. At siguro yung worst case, yung nasa Bauhaus tayo. Bauhaus, parang Ace Hardware. Parang hardware store. Ace Hardware. So, ang story ko dito is, naghanap ako ng CR, ng toilet sa hardware store. So, parang bago pa tayo noon, hindi pa magaling ang German natin. Nagtanong ako sa customer service. Google Translate ko muna. Sabi ko, Google Translate, English to German. Where can I find the toilet? Wo können Sie mir sagen, wo ist die Toilette? Wo die Toilette ist. Yeah, where the toilette is. Well, ang doon, parang nag-backfire sa akin kasi hindi ko naisip na sa hardware store, there's a toilet na doon ka nagto-toilet, tapos meron silang toilet na binibenta nila. Yeah. So parang
I was expecting, nung tinanong ko yun, where's the toilet? He would point me out the direction to the toilet. Instead, ang tanong niya sa akin is, in German, sinabi niya sa akin, bibili ka ba or gagamitin mo yung toilet? Nas nadatulala na ako. Hindi ko alam yung sasagot ko kasi I was expecting him to give directions. Doon ko na-realize na ang customer service sa Germany is not the same. Yeah. He was really pissed off kasi natulala ako, hindi ako marunong mag-German, sumisigaw siya. Tapos, that was rude. Umalis na lang ako. Pero back then, hindi mo naisip na mag-English? Did you try speaking in English? Hindi siya nag-i-English. Parang, diba, challenge pag nasa... Kaya nga sabi, tinanong kita kanina, na ano yung challenges mo when we first came na wala ako, and you didn't know how to speak in English. Kasi, nare-remember ko, pagdating ko dito, ang daming mga ano ba tawag doon? Coins. Doon sa apartment, 'di ba? Tapos binilang ko lahat kasi hindi ka nagbabayad ng coins. Ang binabayad mo puro mga papel. Tapos nung binilang ko lahat, para nakamagkano 150 euros yata 'yon. So parang ako, samantalang kahit ultimo 1 cent pinagbabayad ko doon. Kasi laging buo yung, para wala na lang conversation, buo na lang doon. Kasi mahirap talagang express ng sarili in German. So, yun ang struggle talaga, di ba? Ayun. Pero, siguro at that time, yun nga, isa pa kasi puro doner, kibabang inakain yung araw. Tapos, hindi ko makalimutan, yung, di ba dumating ako dito, almost August, and then may Pride Parade kasi. Oo, okay. And then yung first apartment natin sa Hamburg is parang nasa heart of the Pride district. So, wala lang, coming from a very conservative country like Dubai, coming here, it's really not overwhelming. It's just the change of scene is parang nakakagulat lang. Oo. Hindi totoo yun kasi parang sanay tayo, like for example, I know this is about, pero feeling ko makaka-relate ka rin kasi napaka-conservative of, especially when you dress up sa Dubai, diba? Yeah. Kailangan you're covered or siguro yung shorts mo is not so short, diba? Yeah. Pero pagdating mo dito, makikita mo yung shorts nila, halos kita na yung, diba, pisingin ng puwet nila. So, medyo nagulat din ako sa ganun, diba? Saka lalo na nung mga ganong celebrations na napaka-flamboyant. Yeah. Nakakatuwa siya. Kaya, how long have you been now in Germany? 2016 until now. So, ilan taon na yun? About 7 years. 7. And then you are now a citizen or what? Kasi parang maging citizen ka sa Germany 8 years. At the moment, there's a draft. They're drafting a law na pwedeng maging 5. Pero hindi pa siya napapasa. Pero as we speak, 8 years pa rin siya. Yan. Okay. Pagkatapos nung time na nandun tayo sa Pride area na yon, lumipat tayo sa isa pang lugar sa Hamburg, sa Wandsbek. Yeah. Naaalala ko nung kasi sanay tayo sa Dubai na may tumutulong sa atin sa paglilipat. Grabe yung lipat experience natin. Dito. Hindi ko makakalimutan kasi may mga oh my God, nakakahiya to. Okay lang, i-share mo lang, nakakatawa. Kasi meron tayo, wala naman tayong ganong gamit nun, pero meron tayong mga gamit sa kusina. Yung mga condiments. Nagtitipid tayo sa paglilipat. So, yung mga malalagay sa bag, nilagay na sa bag, tapos nag-metro na lang tayo. Pagkuban.
Nasa uban ako lang mag-isa. Tapos natapon yung patis, pre. Yung patis sa metro. Nung pinagtitinginan ako nung oh my God. Amoy na yung patis sa loob. Yes, sa metro, imaginein mo, amoy patis. Yeah, ano na-imagine ko na. Ayoko na ma-imagine. Tapos yung buti na wala ako nun. Wala. Ako lang hindi mo kita joke. Tapos, namumula na ako nun. Tapos, gusto ko nang bumaba ng train. Tapos, naiisip ko na yung sinasabi ng mga tao dun sa train. Ano ba tong Asian na to? Ba't ganyan ang amoy niya? Ganyan. Kaloka. That was isa siguro sa mga embarrassing moments in my life. Tapos, nagkakandaan ako doon. Hindi naman ako makaalis kaagad din kasi ang daming gamit. Tapos, amoy patis. Ako doon. Siguro, that was, parang, yung stereotype ng Asian ay nangyari doon sa Oo. During that moment. Oo. So, nakakaya. Anyways, yun yung mga experience. Kasi, kung marami tayong gamit, siguro nag-hire tayo. Hindi naman natin gagawin. Siguro magta-taxi tayo or something. Pero, kasi mas practical yun dahil lang naman dalang gamit natin yung mismong damit. Tapos yung condiments, nangyari lang. Mga plato. Hindi naman marami yun. Pero kasi sinabi mo marami kang na-experience nung bago ka dito. So, kapag i-compare mo yung mga experiences mo nung lumipat ka ng Dubai and then lumipat ka ng Germany and when you were already living in Dubai and Germany, ano yung makikita mo mga pros and cons? Siguro, in Dubai and Germany? Ang pro sa Dubai is yung Filipino community is really, tight. Oo. Naalala mo yun, nakatira tayo sa Dubai, dyan lang yung tindahan. Yung routine mo sa Pilipinas, magagawa mo sa Dubai yun. Like, yung bibili ka ng pandesal sa umaga, gusto mo maglugaw, nakainom ka, bumili ka ng Sinola's best. Favorite restaurant. Bili ka sa karinderya ng ulam mo, pag ubus na, ganyan. Yeah. Pag tinatamad ka magluto, baba ka lang na. Oo, ganun. Siguro yun yung namimiss ko. Siyempre yung mga pinsan ko doon. Kamag-anak natin. Ikaw si Donna. Sister. Tapos ako si Nanino, si Ate Karen, si na Frank. Meron akong kamag-anak. May family pa rin. Correct. Siguro nakakamiss. Yung cons, kasi siguro yung and you will never know this until umalis ka ng Dubai at lumipat ka siguro sa mga western countries. Katulad ng iban, may pumunta ng Canada. Yeah. Pumunta ng Australia, New Zealand. Pero kasi, yung mga simpleng bagay na nini-take mo for granted, na halimbawa yung hindi mo alam na yung news na fi-filter. Oo. Ganyan. Hindi nabibigay sa'yo yung 100% na katotohanan. Yeah. Tapos, yung makikita mo yung sa Dubai specifically, na akala mo progressive, ganyan. Pero, meron pa rin behind all of the fancy buildings and Merong injustice na nangyayari. Merong somehow injustice. Like, there's injustice. There's still. Yeah. Kasi I was talking about this dun sa Wahangan Brothers na I remember na nag-apply tayo nung sa Dubai. Front sa mga advertisements, sinasabi nila, not for Filipinos or Filipinos not allowed. No Filipinos allowed. No Indians, no Pakistanis. Sinasabi nila gano'n. Parang napaka-inyuman na may naman. Oo. Tapos sa ngayon daw, hindi na gano'n yung advertisement. Pero nakalagay, preferably East Asia. So parang, ganun pa rin yun, di ba? Ni-reward lang.
naging politically correct sila, which is pero ganun din yun. Parang hindi ka nabibigyan ng equal opportunities. Yes. So, yun yung hindi ko nami-miss doon. Ang dito naman sa Germany. So, yun yung cons. And then yung pros would be yung Filipino community, yung families nandun. Okay. I see. Yung pros dito sa Germany, edi yung opposite ng cons doon. Yung I also we still have friends here na Filipinos. Also pero siguro dahil lang sa volume ng mga Pilipino talaga sa Dubai, marami kasi doon, dito konti lang. Yeah. Tapos siguro it's also something na we learned over time here is to respect other people's privacy. So, and that's a very Northern European thing. Na no, it's not just Northern European. European thing. Yeah, a very European thing. No? Parang you will ask people if they want to be in the photo. Yeah. Or bawal lang basta selfie ka lang ng selfie. Tapos i-assess mo kung mayroong mga oldies. Kasi sila yung mas grumpy, pagdating sa ganun. I remember. At saka yung respecting other people's time. That's another and space. Yes. Yung another stereotype siguro is yung Germans is very efficient when siguro there's kailangan nating himayin yan kasi hindi siya 100% of the time. May nalilate. Yeah. Ang number one example ko dyan is yung Berlin Airport. Di ba, nasa news siya na sobrang tagal niya na hindi para natatapos. So, inefficient siya. Yung mga train, laging nalilate. They're not on time. So, yun yung mga cons mo. But of living in Germany. Let me finish. Okay. Ang Germans respect other people's time. Still, they can be late, but they will let you know. Yeah. So, one good example I remember nung nag-work ako, even for after office beers, after office drinks, sinendin ako ng Outlook invite just to, kung dito sa inuman na to. Inuman lang to. Kasi sa Pilipinas parang, tara, 2 bottles, ganyan. Ganyan lang. Pero doon, parang kailangan i-confirm mo pa or yes or no, ilan ang pupunta, ganyan. Kung hindi ka pupunta, sabihin mo in advance kasi maraming naghihintay, ganyan. So, ganun. At saka kung malilate ka, tell me in advance, ganyan. Hindi, sa Pilipinas kasi, dyan ako, 4 hours na lang. Tapos talaga, no? Nakalipas na ang ilang oras, tapos hindi pa rin dumarating. So, yun siguro yung difference. And in my view, that's a pro here. Kasi I've learned to value other people's time. Okay. And it's something that moving forward, I expect that from people as well. Okay, so na-flip yung pagiging Filipino cons to pros. That's why I said na parang hindi siya able to get some hindi siya 100% con kasi nalilate talaga ang mga train, nakakairita siya. Pero on a private level siguro, on a personal level, amongst friends, amongst your peers, there's that understanding. At saka kasi parang feeling ko yun yung attitude ng Filipino na parang lalo na yung sasabihin mo na sasama ka, pupunta ka. Pero on that day, you would cancel. 'Di ba? Hindi katulad ng dito, pagpunta ka, you have to come kasi it's a sign of respect for the other person's to the other person kasi invitation niya yun. Siyempre, nag-prepare siya for you and stuff like that. So, parang kung hindi ka pupunta, just gives you're just giving the person an impression na, okay, she doesn't value my time or she doesn't value my time. She doesn't or he doesn't respect me. Diba? Yun. So, in the end, at saka yung, siguro yung, napansin mo siguro nandito tayo, parang
we value more yung mga pag-recycle, pagtipid sa... Yeah, I think biggest pros yun. Pros. Valuing the environment. At saka, yung, lalo ka na naging animal lover. Kasi, siguro dito, nung nakita natin na mga aso, lalo na sa labas, is napaka-responsible ng mga owners, ganyan. Tapos, kahit saan, may tax kasi, di ba, ang pagkakaroon ng... Pag-own ng dog. And there's yung pro doon is parang nakita mo yung binabayad mo sa tax mo. Yung siguro pa isa pang pro talaga. Yeah. Kasi yung halimbawa nung sa mga pets, since may tax sila, makikita mo ang daming dog parks. Kahit sa bawat kanto merong poop bag. So available. Tsaka parang parang it teaches you to value them the same way that you are valuing humans, that you value humans, kasi they also have the right to live, kasi meron silang insurance so meron silang health insurance for that matter. So parang part din sila ng society. Oo, exactly. Ganun. Kaya nga allowed sila sa it's mandatory for them to have a training, 'di ba? Kaya sa train makikita mo magugulat ka, ang daming aso, pero they're well behaved. Oo. Hindi nangangagat. Wala talaga, at saka walang strays dito. Ako, naalala ko na umuwi ako ng Pinas. Anyways, siguro yung mga cons. Pros. Pros and cons. Yeah. So, now that we've been living here for 7 years already. Kasi ako, tinanong mo sa akin to nung sa first episode, what's next? So, my question to you is, what's next? What's next? Dito na ako. So, na-joke. Isa ka na naman. Hindi. Sige. Kasi, ang gusto ko dito is yung, and in my, sa tingin ko na, sa tagal ng 7 years, we paid our due sa taxes lalo. Gusto kong mapiga yung opportunity na meron tayong magandang healthcare dahil binayaran natin ng tax yun. Tapos, parang, kasi mahal ang medical sa Pilipinas, ang alam ko talaga. So, I would like to have the best of both worlds na parang, bali, siguro 50% of the time nandito, 50% of the time sa Pilipinas. Preferably, most of the time sa Pilipinas. Kasi, for the simple fact na yung retirement na makukuha mo, pag uwi mo ng Pilipinas, mas malaki yung value niya. At saka, that's home eh. Tapos, apart from the healthcare, siguro, I can imagine there would be instances na may irita tayo doon. I was talking about yung respecting other people's time. Something probably na sigurong mag-adjust pagdating ng Pilipinas. Pero, you cannot have everything. So, pero kasi sa Pilipinasan, may traffic kasi. So, kung meron kang agreed time, talagang mangyayari na malilate yung isa. No, but I would like you to tell me that you'll be late in advance. That's true. Hindi mo pwedeng... At least sabihin mo na malilate ka because you're stuck in traffic. Yeah. Hindi mo sasabihin na andyan eh. Oo. Yeah. So, yun siguro isa sa mga bagay na kailangan mag-adjust tayo kapag nag-retire tayo sa Pilipinas. And the ease of so many services, like government services. Yes. Yeah. Kasi dito you can do you can actually do those services or book services online. Yeah. Well, the certain bureaucracy pa rin dito
Pero it works. At least it works. You know, it works. Maraming foreigners ang na akong kilala na nagrereklamo about sa bureaucracy dito. Pero I guess it's a matter of perspective where you're comparing it to. Kasi kung i-compare mo siya sa Dubai, alala ko sa Dubai, medyo mas okay din eh. Okay din. Oo. Pero kung i-compare mo siya sa Pilipinas, okay nang maging bureaucratic kasi minsan dun, kailangan, the last visit na nandun ako nung nag-renew ako ng lisensya, ang dami kong kailangan bayaran out of the unofficially. Oo, yung lagay-lagay. Parang yun ang feeling ko din tayo medyo mag-a-adjust ng malaki. Kasi mga agencies na yun, tapos yung trabaho nila, particularly dun sa agency nila, kung maglalagay ka rin naman, magbibigay ka dun sa isa pang tao, tapos dun sa isang tao, na parang, wow, galing parang naging part na siya ng sistema. Yeah. Ewan ko ba. Pero, c'est la vie. Yeah. Pero at the end of the day, syempre yung iba talaga rin pag nasa Pilipinas na yun. Adapt. We adapt and we move forward. Yeah. And we try to enjoy what we have. Yun lang. On that note, siguro yung just to put this conversation to an end episode. So, syempre, kung uwi ka sa Pinas, diba? Kailangan papadala ka sa Balikbayan Box. Ano yung 3 things that you would put inside the Balikbayan Box? Top 3 Balikbayan Box items. Oo. Cocaine. Joke lang. Patay. Joke lang. Kasi meron ng yung stereotypical German beer. Yan, na nakalagay sa may isang malaking 500 liters yata yun na beer in can. Tapos may kasama siyang mas, yung malaking mug. Oo. And then, meron akong yung gusto kong mag-uwi na beer-related pa rin to. Pero gusto kong maka-experience yung papadalang ko na gumawa siya ng sarili niyang beer. Okay. True. So, yung 4 ingredients lang. For 4 liters. So, may nabibili dito na nasa packet na yun. So, isang beer na beer in can, tapos isang do-it-your-own beer. Tapos, yung pangatlo, ano ba yung pangatlo? Hindi ko na to. Ano na lang siguro. Ayoko ng chocolate Kasi parang napaka-typical na siguro na lang, yung marzipan. Okay. Yung parang grounded. Grounded pala, sorry. Na almonds. Almonds ba yun? I think. Basta marzipan. Oo. Google nyo, marzipan. Marzipan, okay. Yeah. Okay. So, I think that wraps up this episode. Yes, salamat Tito Boy. Oo nga, no? Parang sinacharo. Salamat! Sumasakit kasi ulo ko ngayon. Ko ba? Anyway, ayun, thank you so much for listening to us and for giving us siguro 1 hour din to. Ayun. Hour of your time. So, yes. So, sa susunod na episode ulit. Bye-bye! Bye!